Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at mga kakristyano at lahat po ng mga Sabbath keeper sa araw na ito. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapamakan. Sa araw na ito atin pong tatalakayin ang topiko na may pinamagatang "Will all who keep the seventh day Sabbath enter the kingdom of God?" Ang lahat ba ng mga Sabbath keeper, kasama ang Seventh-day Adventist Christian, ay makakapasok sa kaharian ng langit ng Diyos? Tayo po ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, na ang tahanan ay nasa kataas-taasang langit. Narito po, Panginoon, kami sa inyo lumalapit na naway bigyan kami ng inyong mga anghel, na bigyan kami ng kaunawaan, nang sa gayon amin pong maunawaan ang lahat po namin ipapahayag na inyong mga banal na salita sa oras na ito. Nawa ang lahat po ng mga kapakinig ay kanila po itong maunawaan sa tulong po ninyo at ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Parang may report. Yan po, nakita nyo ang atin pong talata sa araw na ito ay inyo pong matatagpuan sa Exodo 20 talatang 3. Ang sabi po rito, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yan po ang atin pong pinakasusing talata sa araw na ito, na mapag-aaralan natin na ang lahat ba ng mga Sabbath keeper ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Atin po munang bago po natin yan sabihin o ipahayag na ang maliligtas ay mga Sabbath keeper o mga Seventh-day Adventist, kung lahat ba sila, atin po munang tingnan ang mga kaganapan kapag sila po ay naging member ng Sabbath keeper. Yan, ganito po ang magiging kaganapan kapag ikaw ay naging member ng isang group ng mga Sabbath keeper o ng mga Seventh-day Adventist Christian. Una, ikaw ay nasa panig ng Diyos. Pangalawa, ang iyong pagsamba ay may kabuluhan ayon po sa Diyos. May kabuluhan sa Diyos ayon po sa Biblia. Mababasa po yan. Pangatlo, ikaw ay may tanda ng Diyos na ikaw ay kanyang bayan ayon po sa Biblia. Mababasa rin po yan. Ikaapat, ikaw ay may kabanalan na nagmumula sa Diyos ayon sa Biblia. At ang ikalima, ikaw ay makakapasok sa langit ng bayan na pangako ng Diyos ayon sa Biblia. Subalit mga kapatid, totoo ba na ang lahat nga ba ng Sabbath keeper, bagamat may tanda na siya ng Diyos, ayan na po ang katangian niya, buhat ng naging member siya ng relihiyon ng Sabbath keeper, ay totoo ba na automatic na makakapasok pa po ba siya? Ay makakapasok siya sa kaharian ng Diyos? Wala na po ba siyang dadaanan? Ito po ang atin pong mangyayari dyan. Bagamat may tanda na po ang mga Sabbath keeper, ikaw at ako, kapatid, tayong lahat ng mga Sabbath keeper na nangingili ng 7th day Sabbath ay under observation pa lamang. Yan. Ikaw at ako, kapatid, ay under observation pa lamang. Sapagkat simula nang ikaw ay makapasok sa relihiyon na Sabbath keeper o nangingili ng 7th day Sabbath, doon pa lang po nag-i-start ang iyong gawain sa paglilingkod ng Diyos upang ikaw ay magkaroon ng tatak. Alalahanin po ninyo, iba ang tatak sa tanda. Atin po munang tingnan ang panahon ni Noe. Pagkatapos, yan po, makita nyo po sa larawan na ito na tapos na po ang baha. Sa panahon ni Noe, ang mga hayop ay nagsilabasan na sa arka, at yung mga naligtas ay ilan lang po, ang pamilya lang po ni Noe ang naligtas. Nang panahon na
si Noe ay nangangaral na makita siya ng Diyos, pinagawa siya ng daong, ng arka, ay ang kalupaan po ay nagkalat na po ron ang lahat ng mga tao. Kaya lang dahil nagsisi ang Diyos na nakita niya na ang mga tao ay naging makasalanan, kaya nagkaroon po ng baha at nagunaw sa pamamagitan ng tubig. Kaya ang naligtas po ay kukunti lang. Kaya ganun rin po ang magiging sitwasyon. Lahat ng bayan ng Diyos na may tanda ng Diyos ay hindi po lahat maliligtas. Dahil bagamat sila po ay may tanda ng Diyos, kailangan pa rin nila ang tatak ng Diyos. Ito po, inyo pong tingnan ang tanda ng Diyos at ang tatak ng Diyos. Ito po. The sign of God, mababasa nyo po yan sa Ezekiel 20 verse 12 at 20. At yung the seal of God, yan po ay mababasa nyo sa Exodus 20 verse 11. Iba po ang tanda ng Diyos, kasi ang tanda ng Diyos, once na ikaw ay nagpabautismo sa bilang isang Seventh-day Adventist o bilang isang Sabbath keeper, ito po ay natanggap mo na, kasama mo nang natanggap ito. Ikaw ay member na may tanda ka na kasama ka sa bayan ng Diyos. Subalit, ang the seal of God ay ito po ay isang tatak ng Diyos na nagsasabi na ikaw ay qualified na pwede ka nang makasama sa langit na bayan dahil ikaw ay natatakan, dahil nakita ng Diyos sa iyong puso na ikaw ay gumawa ng katapatan at pagiging matuwid sa harapan niya. At hindi lahat ng Sabbath keeper ay makakagawa niyon dahil maraming hadlang at maraming tukso pagdating sa kahit nasa loob ka na ng iglesia na Sabat ng Diyos. Ito po ang mga utos na kaharapin ng natin, mga Sabat keeper. Ito ang dalawang utos na kaharapin ng lahat ng mga Sabat keeper. Na ito, una sa Exodus 20, talatang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. At Exodo 20, talatang 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Itong dalawang utos na ito, dito lang po iikot lahat ng mga Sabat keeper na sa dalawang utos na ito. Siyempre, alam naman natin na ang mga Sabat keeper, alam na yan yung pag-ibig sa kapwa-tao. At itong dalawang utos na ito ay kasama sa love of God. Kumbaga, ito ang dapat mong pina-priority. Pag ang ginawa mong inuna mo ay sarili mong kapakanan at hindi yung kapakanan ng Diyos, ikaw na agad ay nagkasala. At dahil ikaw ay may tanda ng Sabat ng Diyos at nagkasala ka, ay ikaw ay may kalalagyan sa ating Panginoon. Atin po yung malalaman mamaya. At ito ang ilan sa mga dahilan na isusuka ng Diyos at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Yan. Tamad magsimba tuwing araw ng Sabat. Alam mo, marami kasi mga Sabat keeper na sobrang busy sa trabaho. Pagdating ng Sabado, tamad na, pagod na, ayaw na magsimba. Bagamat sila ay may tanda ng Sabat ng Diyos. Ngayon, kapag tamad sila magsimba sa araw ng Sabat ng Diyos, saan po ba sila nagkasala? Nagkasala po ba sila o hindi? Sila po ay nagkasala dahil ang sinunod nila ang kanilang katamaran, ang kanilang sarili. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos harap ko. So, ang priority mo sa araw ng Sabat ang iyong sarili. Hindi yung sumunod ka sa utos ng Diyos na siya lang ang sasambahin mo. Sinamba mo ang sarili mo, tinamad ka, natulog ka. Kaya doon ka po nagkasala, kapatid. At bilang may tanda ng Sabat ng Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tinamad ka na naman. So, nagkasala ka na naman sa araw ng Sabat. Pangalawa, half day lang magsimba.
sa araw ng Sabat. Okay lang naman po sana kung half day ang simba natin, kung ikaw ay doktor, emergency, tinawagan ka, may sasagipin kang buhay, so half day ka lang. Okay lang yun, excuse yun. Pero kung half day ka lang nagsimba at pagdating ng kalahating araw, ikaw ay nandoon sa bahay mo, nanood ng TikTok, YouTube, Netflix, FB, at mga gawa ng makasanlibutan, kayo po ay nagkasala. Sapagkat nagkasala kayo sa ating Panginoong Diyos. Wala pong sinabi ang Biblia, lalo na ang ating Panginoong Diyos, sa lumang tipan at sa bagong tipan na ang pagsamba sa Sabat ng Diyos ay kalahating araw lang. Pangatlo, hindi pa lubog ang araw. Nandoon na nasa pasyalan. Marami tayo diyang ako minsan nakikita ko rin, meron talaga na nasa pasyalan na. Minsan hindi pa lubog ang araw, nandun sa SM, nandun sa Robinson, nandun sa ibang pasyalan. Makikita mo yan pagka Sabado kasi makikita mo nakadamit pang simba pa yan pero nasa pasyalan na. So hindi po dapat ganun ang karakter ng isang Sabbath keeper. Isang may tanda ng Diyos, sapagkat dapat ang kanilang karakter ay sila po ay kumakatawan kay Kristo. Yung karakter ni Kristo na tuwing araw ng Sabat, naroon siya sa sinagoga, sumisimba, tumatayo upang bumasa, at kung minsan naman siya ay nangangaral. Pero kung kayo naman ay nangangaral sa araw ng Sabat na yan, okay lang naman. Pero kung ang gagawin nyo ay sa halip na magsimba kayo, nandun na lang kayo sa inyong bahay, kayo po ay nagkasala. Ano pa? Mga bisyo. Ano po ba ang mga bisyo ng mga Sabbath keeper? Marami po yan, hindi na po natin iisa-isahin. Kasi bagamat sila ay may tanda na ng Sabat ng Diyos, may kabanalan ng Diyos, tao pa rin yan. Meron tayong freedom of choice. Gustuhin natin na gawin yun, pwede natin gawin. Yun lang, tayo ay lalabag sa Diyos. Kaya ang lahat ng mga gumagawa nito, sila po ay tinatawag na malahininga. Ano po ba ang malahininga? Atin pong basahin sa pahayag. Yan. Ito po. Pahayag 3:15 at 16. Nalalaman ko ang inyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Ang nais kasi ng Diyos, kapag ikaw may tanda niya na ikaw may kabanalan, magpapakabanal ka. Huwag ka nang lilipat pa sa mga gawang makamundo, mga kalayawan. Sisimba ka sa umaga, pagkatapos sa gabi ay magsising-along ka, worldly song, gawa ka sa mga worldly na bagay. So iyon ay maligamgam. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sino po ang magsusuka nito? Ang ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay isusuka ng ating Panginoong Diyos, at lahat po ng sinuka ng Diyos na nahusgahan na ito, sila po ay hindi na sila kaibigan ng Diyos, at sila po ay mga pong sabi doon ay sila ay mga kalaban ng Diyos. Sa huling mga araw, mga kapatid, mga kasabat keeper, sana maintindihan nyo. Basahin po natin anong sabi ng Biblia, Exodus 32:33. Ito ang sabi, ang warning sa lahat ng mga Sabbath keeper. May tanda ng Diyos, pero patuloy pa rin gumagawa ng mga kalikuan at mga kasalanan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. So, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, hindi lang kay Moises, sa lahi ni Moises, hanggang sa lahi natin sa panahon ngayon, lahat ng nagkasala ay aalisin niya sa kanyang aklat. So, ang aklat na ito na po ang aklat ng buhay.
Kaya mga minamahal kong mga kasabat keeper, sana may unawaan nyo. Ito ay warning, last warning. Naalala nyo ba na mag-warning ang mga propeta sila propeta Amos, sila propeta Isaias. Ilang daang taon bago ito mangyari, 1,000 taon. So, ang warning na ito ay malapit na. Malapit nang maganap. Alam naman natin na ipapahayag natin dito sa inyo kung kailan ang second coming. So, kaya bato-bato sa langit, ang tamaan sana magbago. Atin pong basahin ang Ezekiel. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kaniya, sa kaniyang lahat ng kasalanan na kaniyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan. So, ano itong mga palatuntunan na ito? Kaninong palatuntunan ito? Ito ang 10 utos, ang love of God at ang love of your neighbor. Ito ang mga palatuntunan ng Diyos. At gumawa ng tapat at matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay at siya'y hindi mamamatay. So, maliwanag po na dapat po habang tayo may panahon pa, malakas pa, gawin po natin na tayo maging tapat at matuwid sa ating Panginoong Diyos. So, kung tayo po ay lalabag sa kanyang utos, tayo po ba ay masasabing tapat? No, hindi po. Tayo po ay nagkasala. Subalit, gaano man po kabigat at gaano man kaitim ang ating pong kasalanan, ang sabi po rito ay, pag lumapit ka sa Panginoon at gumawa ka ng tapat at matuwid, ikaw ay mababago at ikaw ay hindi mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka mapupunta sa impyerno, kundi mabubuhay ka kasama ng doon sa langit na bayan ng Diyos. Kung paano magagawin, kailangan munang magkaroon ka ng tanda ng Diyos. Kailangan ikaw ay maging Sabbath keeper dahil hindi ka magkakaroon ng tatak kung wala kang tanda. Okay? Sana po naintindihan nyo na hindi lahat ng mga Sabbath keeper ay makakasama sa langit. Ito po sila ay mahihiwalay po sa dalawa. Ang isa ay isusuka ng Diyos at ang isa ay makakasama sa second coming of Christ, mabubuhay, maunang mabuhay kasama ng lahat ng mga banal. At wala po doon yung mga isinuka na sila po ay kasama na doon sa mga mapupunta sa impyerno. Masakit man po isipin, pero ito po ang katotohanan. Sana po maging maliwanag po sa ating lahat na habang may panahon, mga kapatid nating mga Sabbath keeper na lumalabag, patuloy na gumagawa ng mga hindi tapat at matuwid sa ating Panginoong Diyos, ito ang pagkakataon para tayo po magbago. At nawa ay pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon at God bless po. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito, sa inyo pong pinagkaloob na pagkakataon sa amin upang maipahayag sa amin pong mga kaibigan at mga kapatid ang kaliwanagan ng bawat isa sa amin sa darating ng mga panahon na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa Panginoon, ang bawat isa ay inyong pong ingatan upang magkaroon pa ng pagkakataong mabuhay at magkaroon pa ng pagkakataon magbago at makasama sa inyong langit na bayan. Ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa ngalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Okay. Sige po. Salamat po sa inyo. Next siguro ay second coming na po ang atin pong topic.